Hello everyone! Hello mga ka-jungle! Sa video nga na ito ay isi-share ko sa inyo kung paano alagaan ang ating mga Alocasia sanderiana o tinatawag din ito sa common name niya na Chris plant. Hello everyone! Welcome again to my YouTube channel. So for today's video of how to take care of plant ay isi-share ko sa inyo itong ating sanderiana Alocasia o sa common name niya na Chris plant. So, napakaganda nitong Alocasia sanderiana. Actually, nag-a-adjust pa itong halaman ko na ito ngayon. So, I have 3 leaf, tapos may pa-unfurl para, tapos meron pa silang bagong mga babies na mga, kasi nag-a-adjust pa sila. Kasi rainy season ngayon, mas tumutubo sila ngayon. Mas gusto nila yung mas malamig na klima. Ayan, puro tayong mas. Yung ating mga Alocasia, mga ka-jungle, is a dormant plant. Ibig sabihin, may season sila na hindi tumutubo yung mga dahon nila, which is okay lang kasi may bulb naman sila doon. Pero may season naman na nag-unfurl sila o nagtutubo yung mga dahon. Kagaya ngayon, nag-a-adjust na sila ngayong season since today is a rainy season, December, January to February. So, ngayon mga ka-jungle, isi-share ko sa inyo kung paano alagaan ito since meron na ako nitong Alocasia sanderiana mag-4 years na pag-aalang ganito. So, bago yun mga ka-jungle, i-tackle muna natin kung galing saan itong halaman na ito. So, yung ating mga Chris plant ay endemic sa Northern Mindanao. So, ibig sabihin, dun siya galing. Itong halaman ito sa Mindanao, dito sa Pilipinas. So, may mga taga-ibang bansa na nag-order nitong mga halaman na ito dahil galing ito sa ating bansa. So, means to say, dito nang galing itong halaman na ito, yung ating mga sanderiana na Alocasia. So, this plant is a common ornamental plant. Marami din na nagko-collect nito. And when it comes to the physical or the appearance of this plant, so, tignan nyo naman, may shape talaga na parang curve lines sa gilid niya. Ang ganda ng shape niya. Tapos, dark green yung kanyang kulay. Yun lang, itong Alocasia na ito is toxic sa pet. Like this one, mga natin. Pero, hindi naman nila kinakain to. Pero, yung mga ganitong halaman, very easy to take care. So, wait lang, kasi nandito si Miming. So, paano nga ba alagaan ang ganitong halaman na mga Chris plant o yung ating mga Alocasia? So, ang pag-aalaga dito mga ka-jungle, when it comes to sunlight, gusto nila yung indirect sunlight. If ever nandun sila sa labas, lagyan nyo lang ng shade. Yan. Gutom. So, lagyan nyo lang ng shade yung ang tawag ito, ibabaw or nasa ilalim ng puno. Ayaw niya kasi medyo mas mainit kasi tendency ito nagkakaganyan na susunog yung dahon niya. So, don't mind my miming kasi nandito si Jaja. Say hi to the vlog! Okay, when it comes to the watering requirements, mga ka-jungle o pagdidilig dito sa ating mga Chris plant o sanderiana, simpleng-simple lang, you can water this one alternately kasi mas prefer sila na win-water sila. Ayaw nila na tuyo yung soil nila. Ayaw naman nila na medyo madami yung dilig. So, parang timbang lang. Balance lang yung pagdidilig. Kasi pag sobrang dilig, magkaka-root rot. Ito kasi prone sila ng mga spider mites. So, yung spider mites, yung mga, yung maliliit na mga insekto, prone sila kagaya nito. I-spray nyo lang ng neem oil o baking soda na may tubig or lemon na may tubig, tapos isprehan mo lang. Then, ano pa ba? When it comes to investment, it's very giving ang halaman na to kasi yun lang, according to DNR, endangered species ang mga ganitong halaman, lalo na nandun sa Mindanao areas. Pero kung meron na kayo nito, like napadami nyo na sa inyong garden, tapos maibenta nyo, pwede kayong magbenta. Basta, collection nyo lang. Pero kung galing sa habitat niya, tapos kukunin nyo, bawal yun. Okay? So, dapat, parang meron na kayo doon sa inyong garden na napadami nyo na, tapos pwede nyo na maibenta para maalagaan ng ibang tao. So, pero pag kukunin nyo galing sa bukid or galing sa bundok, bawal yon. May multa yon o baka kayo
kulong. So yun, ang pag-propagate o pagpaparami naman dito, pwede kayong kumuha dito ng kanyang mga babies. Yun lang, simple lang, babies lang yung mga bagong bulb. Pwede kayong mag-propagate dito. So yan yung pag-aalaga ng ating mga crease plant o Sanderiana alocasia. It's very simple and it's very giving. It's very beautiful, mga ka-jungle. Tapos kapag meron pa po akong tip para ma-maintain yung lushness niya. Pag mamulaklak ito, namumulaklak kasi yung ganitong halaman. Yung bulaklak niya, parang inflorescence na same ng anthurium. Same, ganon yung bulaklak. Kailangan putulin. Kasi pag hindi siya putulin, tendency, lahat ng energy ng halaman mapupunta doon sa flower, wala nang dahon na tutubo. Parang doon na lang sa flower mafo-focus. Yeah. Pero depende lang sa inyo kung gusto niyo putulin, kung ako kasi pinuputol ko para mas marami yung dahon na nailalabas nila. So yun ang pag-aalaga ng ating mga Sanderiana, alocasia, or crease plant. I hope may natutunan kayo in today's video, mga ka-jungle. And thank you so much sa mga nag-share, nag-like ng nakaraang nating video. And I will see you next episode because more plant, less stress.